ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mga Katoliko, nagtuod ta sa kamatayon ug pagkabanhaw. Nga kung mamatay kitang tao, mga kaigsunan, Ecclesiastes 12, versikulo 7, muli ang atong Espiritu sa Dios o ang atong lawas ang pubalik sa yuta. Now, karon, kay muli man ang Espiritu ngadto sa Dios, unsay buhaton ni sa Dios. Kay-ad mo siya mo bawas siya. Hebreo versikulo 9:27. Ang tao mamatay sa lamang unya ubalik ang iyang Espiritu sa Dios ug man siya pinaagi sa iyang mga Number 2. wala nga doon natin itawag ng individual judgment. Kawasiro. Wala ba kayo sunan? Kanang individual judgment, mao na ang paghukom sa Diyos sa atong mga binuhatan din sa yuta. Kung atong binuhatan nagabuhat tag sala, nagkapasaylo pa, dito ta idalon sa purgatorio. Kung atong binuhatan nagabuhat tag mga mortal na sala, uyawan nato mahinulsuli, dito ta dalon sa impierno. Unya ka ng mga tao sa purgatorio, mga kaigsunan, ka ng mga espiritu sa purgatorio, ang ilang pangayo, anak, mao lamang ang atong mga pag-ampo. Anak mga igsoon. Mana nga, karon adlaw, usa ta warto din sa interior, atong pabisahan ang mga kalagsa atong mga igsunan nga naana sa lubnganan. Haron nga dali ang ilang silot dito sa purgatorio ug mahigpit sila, magkapatun sila sa gitawag og langit ng puloy-anan. Wala pagtuo na ito mga igsunan, no? Wala tayo labot ang uban nga nagtuo lang og langit ug impierno. Kaya kung langit ug impierno lang, Roma 3, versikulo 23, talang tao nakasala. Kaya nakasala ang talang tao, pinadayan 21-27, wala bisan kamay nga sala nga makasaka sa langit. Bisan na pagbaka. Kaya nakasala pa ang talang tao, di mo no, ditso na sa impierno. Umaw ng pagtulungan sa simbahan, pirting naghanap sa impierno, wala di malangit. Tungod sa hostisya sa Diyos, Isaias 30:18, ang Diyos hostisya. Tungod siyang hostisya, o sa iyang pagkabaki, ang hayon nga maghukom, doon na sa gibutang nabutanganan sa kalag sa mga tao na nakasala nga mapasaylo pa. Wala nga tuot at purgatorio mga kaigsunan. Una, kini nga ito mga pag-ampo, kini nga ito nila himo nga magsindi ng kandila, kahayag kini ni Kristo, nga nagpasabot, na kini mga kalag sa itong mga kaigsunan nga namatay, kalag sa itong mga minahal sa kinabuhi, na itong gisindi ang kandila, nagpasabot na naa sila sa kahayag ni Kristo. Mana siya mga kaigsunan. Wala nga, kinahanglan na ito na siyang masabtan. Ang Halloween mga kaigsunan, gikan kini siya sa pinanday ng mga pulong, gikan siya sa pinulungan nga English Halloween. Ang pulong Halloween, kung sa kanahon mga kaigsunan, kini siya sa Old English, gitawag kini siya Santos. Santos. Mana siya mga kaigsunan. Unya, ang verb po nini nga pulong, nagpasabot po siya og balaan. O kining gitawag nga in, kining duha ka i, o isa ka n. Halloween. Nagkahulugan ni siya gabi. Pispiras sa gabi, sa adlaw sa mga santos. Pagsubok ka palandungon, kasagaran karon sa tubig. So, ang Katoliko, ang ilang himo, inay nga magsulo o mga custom sa mga santos. Nagsulo, binaog custom sa mga demonyo. Inom-numin ninyo, nga dili malipay ang Ginoo niya. Kaya ka na ka mga buhat mga kaigsunan, atong ipadoon, hinoon ang demonyo sa atong panimalay kung mauna itong buhat. Wala nga atong ikusto mga kaigsunan, kailang mga santos. Naghanap ng mga santos na nag-antos. Kaya mapay ingon sa mga katigulangan, kung di ka mag-antos, di ka masantos. So kanay mga nangamatay sa All Saints Day, kini atong sa ulo kahapon, nagitawag og All Saints Day, nag-antos ni sila, usa din na santos. Kaya usa na to ka gitawag og santos na inig Pinoy, si San Lorenzo Ruiz. Sa diha nga nadakpan siya sa mga Hapon dito sa Japan. Gitoslog siya mga kaigsunan sa kanang gitawag og septic tank sa tao. Kay gusto sa mga Hapon na i-denounce ang ilang pagtuong Katoliko. Pero kung sa gihimo ni San Lorenzo Ruiz, wala niya gisurrender ang iyang pagtuo hangtod na gipatay siya sa mga Hapon. Wala nahimo na siyang santos na to. Kunya sa atong panahon karon, atuan na nga nitag-uban atong igsuon nga dili Katoliko basahan Biblia, isurrender na nato atong pagtuo sa ilaha. Wala ka di ito masantos ang kalakiha. Wala siya mga kaigsunan. So panayon tayo ng Halloween. Ining example mga kaigsunan sa Halloween, gikan kini sa karaang English, ya sa Matthew 6, versikulo 9, na bitaw, Our Father, which art in heaven,
Halon biday ni. Yan ang ikan nga bulong ka ng Halloween. Hindi makita. O man akong pag-ampo sa oras sa amahan naman. Bukas na ron. Our Father which art in heaven, hallowed Pagkano lang imo? be thy name. Walang gitawag ko, Halloween, balaan ang imong ngalan. Walang Halloween, balaan nga gabi. Pispiras ka na siya sa adlaw sa mga santos, Oktubre 31 sa gabi ka na, pagkaugma na sa uno, walang gitawag og All Saints Day. Dili pareha sa atong pagsabot nga kanapit sa uno, adlaw na daw sa mga bata. Kung ang imong mahal sa kinabuhi nga bata nga namatay, sa uno ni Wato, dili na mao. Kung ang imong igsuon nga tigulang nga namatay, sa dos ni Wato, dili na siya mao. Di ba na to, mga igsuon? Karon sa bagong pag-ampo na ito, magkaigsunan sa modern English. Ang Matthew 6, versikulo 9, mao na ni ang atong mabasa niya sa English na pinulungan. Our Father, which art in heaven, holy by your name. Holy na ang tawag, dili na halot. Wala mga igsuon. Wala nga kakada, Oktubre 31, ato kining ginasaulog. Ang gitawag og Halloween, o gabi sa mga santos. No? Usa ka pagtukaw na kaigsunan sa pispiras, sa adlaw sa mga santos. Nga mao mga kaigsunan ang November 1. Mao na siya mga kaigsunan. Ang November 1 mga kaigsunan, usa kini ka holiday of obligation, solemnity of our liturgical calendar. Obligasyon na ito na isip kita mga Katoliko. Adlaw sa mga santos kinahanglan, wan to kagsimbahan, musimba ka din ng adlaw. Mao na siya mga igsoon, no? Atong kining adlaw mo na pagsaulog nato sa mga santos na tuwa na sa langit na kanunais man o wala. Mana siya mga kaigsunan. Apunta na, asa man na karon ka na mga kalag sa mga santos na atong gi sa ulog atol sa Nobyembre 1. Na may mga igsuon na ito, nga dili Katoliko, moingon nga, ay kanang mga giingon ninyo nga santos, na pa man na sementeryo, wa pa man na kalangit, mali. Kanang nga mga nangamatay nga santos na kaigsunan, tuwa na sa langit. Wala nga sayop na moingon sila nga kanang inyo mga santos mga Katoliko, wa pa na malangit, sayop na siya. Natay mga biblical basis ni Ana. Una, kining gitawag og Hebreo, Kapitulo 12, 22-23. Bali biblical basis na to, nga ang mga santos, tuwa dahil na sa langit. Mabitaw nga, kung mapista nga itong mga santos mga kaigsunan, doon na tayo mga pangalian nila. San Isidro Labrador, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Santa Maria, iampo mo kami. Mao nang atong mga pangalian nila mga kaigsunan, kay kana sila ang ilang mga kalag tuwa na sa atubangan sa Dios. Dali tungkol ang inyong pag-ampo, kung muhangyo mo sa mga santos, nayampo kanila. Namis Public Cemetery. Naa sa pinadaya na Kapitulo 8, versikulo 5, 5, versikulo 8, ito Si Julie Villacay. Sanuan dito sa langit. Mayong buntag Julie. Ang sa kapanaksan ng ulawang. Villacay, may buntag bro. Lagi na atubangan sa Diyos. Nga ba? Ang pag-ampo sa mga santos. Francisco Palos, mayong buntag bro. So kanang mga santos, mga igsoon nga nag-ampo ka na to, ang ato mga pag-ampo niya na mga igsunan, idungol di ay sa mga santos atubangan sa Diyos. Umpay. Pindil. Ayaw mo katingala sa akong tingog na igsunan. Bumong pala na. O si Robert. Bumong na ha. Papasingkit na. Si Eugene Napagaw na ganin ni Pinali. Watching, may buntag. So, Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 22-23. Si Asa man yung mga kalag karon sa mga santos. Shout out sa tanan, mga brothers and sisters. Muingon ta kanang inyo, na mga dili Katoliko mo tanan nato. Asa man yung mga santos ninyo ron, di ba ang lawas ana nasa Yung yuta? karon, no? Ingon sa Si kita no na Cesar Auman, lawas ana, di wa pa na malangit. Wrong. si Ribado, Kaya ang konsepto sa atong simbahan, Rinaldo ini S. kamatay sa Ramos, tao. may Ang butag, iyang kalag, si mubalik Hilda dito sa Romarati Diyos. Basar, si Brad Pitt, Kaya uban nga nanudlo ang Ababa, kalag mo ning atong Mayong buntag. physical karon nga lawas, dili na mao. kay Sister Ann Naa sa Genesis Carzano, Kapitulo Amen, may butag, 45 versikulo Elmer 19 Ocho, Actos 27 si Florante na namatay si P. Lunes Santos ni Hawa Jr., ang iyang may kalag sa butag, iyang lawas. Namatay si Isaac o ang iyang espiritu Noel ni Hawa sa iyang Orange. lawas.
Araw kay Kilunya kundi may buntag. kung sa diay kining atong kalag mubalik ngadto ni sa Dios. Ni Pardili, Unya kining kalag sa mga santos tuwa na ni atubangan sa Dios. buntag dia bro. Hebreo kapitulo 12 22-23. Mo ning giingon sa balang kasulatan. Vicente Ayon ko pa sa Mihiliano may buntag. ang giduol ninyo Kay ang Arijon Alvarado. ug ang syudad sa buhing Dios. Mayong buntag, ang langit ng brother. Jerusalem. Langit ng Jerusalem. Di wala na ingon kayo takong Jerusalem. Tuwa din sa langit. Jerusalem eh. Uban sa linibo ka mga anghel ini. 23. Giduol ninyo ang malipayong kaupungan sa mga panganay nga anak nga mga ngalan na isulat dito sa langit. Giduol ninyo, isabanin ninyo, record ni sa tuwa. Giduol ninyo ang Diyos ang maghuhukom sa kanang tao ug ang mga espiritu sa mga santos na nahimpit na. Ang espiritu dahil sa mga santos tuwa sa langit. Mula nga ang akong simbahan gipanganlan na siya og San Vicente Ferrer ug San Santos, Santo Niño, San Pablo, Morning, Gaudencio, San Pedro. Guangco. Wala ang akong mga Shout simbahan out. dunay mga ngalan sa mga Morning. santos. Agig pasidungog nining bayani sa atong pagtuong Katoliko. Rodeo et Ecclesia. Pero nahimo man silang bayani sa atong pagtuo. Tungod kay nag-antos di sila sa pagkakatoliko. Nga mo nang nata na ay katoliko karon. Wala siya. Si Jose Rizal, nag-antos siya. Nahimo siyang bayani sa Pilipinas. Mao nang na Jose Rizal ron. Si San Pedro, nag-antos siya. Si San Pablo, gipot lagliyod tungod sa iyang pagwali sa Kristiyanismong Katoliko. Mao na karon nga utang nato kining atong pagkakatoliko sa mga santos nga mao ang mga apostol sa Dios. Shout out sa tanan viewers. May buntag. Wala siya mga igsoon. Atong hinumduman sa adlaw sa mga santos, Nobyembre 1. Ila kining celebration. Speaker Isip kanina to. pasalamat nato kanila. Ako Kung man wala niya. sila, walay mga Katoliko karon. Ito na po ang schedules nga Wala maghatag. siya mga kaigsoon. Padayon kita sa unahan. Sumala mga kaigsunan nga nung na ay gitawag o Halloween o All Saints Day. Adlaw sa mga santos. No? Para nga, gisugo kita mga kaigsunan sa mga apostoles. Brother Jason Yang, may buntag. Full force Ug atong safety. iwali kining mga santos. Imbitado lang ni Sir Brad. Sa atong panahon. Muli pag mig Bakit pa ni San kung pa muli ni Jensan muli kung Davao after. San Pablo nag-ingon ini. Ingon San Pablo. Inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto. Ini mga leader datong simbahan. Kumusta Cagayan de Oro? Mga tigulangan nato. Okay lang. Wala problema. Inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto. Kami sulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Kalandungan yun sa gila pag kinabuhi hanggang namatay sila kung sunduka ang ilang pagtuo. Wala mga kaigsunan nga pumunta ang pagtuo sa itong mga kaigsunan na mga santos. Lima no? Ay, Ato ni lima na. Ato ni sundon. Wala ka itong daghan ang muadto sa itong panimalay. Ay gusto mawali sa ilang ebanghelyo, ayaw ninyong dawata. Kaya kanang mga tawana, ang ilang ginahimo, mao ang pagdani kaninyo, aron kalimtan ninyo ang pagtuo sa mga santos na gibilin kanato. Nagpasidaan mga kaigsunan si Apostol Pablo nato. Kining speaker na to ron, membro ni sa si Iplam. Day sa Jensan. 2 Corinto Combine ang 6 day. Ako sa Davao. Imbitado mi diri sa Lahat pare. ng masaag ang inyong una-una. Lahat sa Apostol Pablo nga masaag ta. Mao ni atong mga O speaker. kaya ninyo ang bugos ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi kasi iba gipasalaan sa bibig. 4. Kay mo dawat mandayon kamo ni adtong muana kaninyo nga magwali og laing Hesus. May Uy, buntag naday mga sir tao sa nagwali og laing location. Nadia sa Kabadbaran Public Cemetery, Brother Orly Aribato. Nadia sa caption sa title sa taas mapasa. Public Cemetery of Kabadbaran City, Agusan del Norte. Doon na natay, maayong balita nga nadawat di ay gikan sa simbahan, nagibilin sa mga santos. Example, ang mga apostolis na nagtudlo sa pagka-Diyos. I-share sa ato ang live, mga Ang mga kaigsunan, apostolis para at least nagtudlo sa usa ka Diyos na ay tulong katag ang persona. ato ang
Ang mga pamahayag. apostoles nagtudlo nga si Kristo walay laing igsoon. Ang mga apostoles nagtudlo nga si Santa Maria kinahanglan natong yugbuan. Babasa na sa Biblia. Sa yugbuan yun nato si Santa Maria. Ang mga apostoles nagtudlo gana. Anyway, hinigumana mo diri, gusto na mo nga mangutana mo sa buha. Aron ang inyong kalibog atong mahatagag linaw. Wala minadin diri aron pakiklan. O ni ang entrance sa public cemetery sa Kabadbaran City. Mga pinangga. Unya kini nga mong pagrally sa approval sa simbahan kagabi Versikulo 11 nga moabot ang panahon. nakigistorya ang pari sa MOA para sa kalibutan. himo og Bible rally pasabot sa doktrina. Dili kagutong pinagi sa tinapay. Dili kauhaw pinagi sa tubig. Kundili kagutong sa pulong sa Dios. Kauhaw pinagi sa pulong sa Dios. Labat nimo ihatag nimo ang Wala akong naay magwali nga mga Katoliko. Pakikambit mo. Kaya wala may nianhi dinhi para nila. Kung dili, nianhi mo dili, nianhi mo dili para ninyo, mga igsoon kong Katoliko. Sumana mga kaigsoona, nadali na tang pagawaton ng laing Jesus. Kung nga masaat na yung ta, biyahan na nato itong pagkakatoliko. So hugot yun. Oni kaming ang mga tao luwag-luwag hugot-hugot. para sa Kaya kung ang atong pagbisita pagtuon sa ng igsunan, ilahang luwag-luwag hugot-hugot, alus patay. na. All Souls Day magod karon. Alus na. Maharos. No? Wala siya mga igsoon. Okay. Subok kayong palandungon nga sa atong panahon karon. Shout Kasagaran. out Sister Ang atong mga Merna kaigsunan, Migito panahon Galos. sa mga inaning nga kalihukan, dili na mo adto sa ilang lubong, sa ilang maminahal sa kinabuhi. Dili man ni sila hayop kini nga matay. They are human. Nagtuutan nini mga kaigsunan nga sa katapusang panahon, Juan 5 versikulo 25, panahon ni sila sa Dios. Basig pag-abot sa panahon mo ingon ka to Shout mga out. balinti nga Sister Jinky Amaro. ikaw PJ Mayong buntag ninyong tanan, sir. panahon sa may buntag kalag-kalag ka, Sister bago ko nimong giduaw Migito dito. Galos. Shout out. Kasi mabot ang panahon ba nga mabuhi na ang mga minatay indon ta anak. Kung nga muduaw gyud nila ug ato gyud silang iampo. Next Kaunta, speaker pa ko. makalingkawas na sila First sa speaker na mo ni si Brad Muna ilang Stalwart. kalipay mga pinangga. Ang atong pabisa sa ila sa simbahan, ang atong paampo sa ila sa mga pare, o kita mismo, muampo nila. Sa una sa di pa ko Katoliko, naguna-una ko, kung mamatay ko, kinsa ka mag-ampo sa akong kalag? Kung na kung una-una ba? Anak ko, entonces, kung wala yung muampo ani akong kalag, kung na may purgatorio. Bueno, nibali ko Katoliko, kay gusto ko, mamatay ko, na amo, kauban sa atong mga kaparian, na moampo sa kalag sa iyong igsuon, nga makaluluoy. Wala siya mga igsuon. Nga nung mga tumanda, kita na Katoliko, nga nung mga tumanda, Binteryo, panahon sa Nobyembre 2, ang atong Biblia nag-ingon, Sirach, Kapitulo 38, versikulo 16. Atong basahon ang Biblia mga pinangga. Sir, ikaw speakers. Ingon siya, Sa mga atong basahon. private dito. Sirach. Yes, Ha? public. Kasi mo ingon niya kung ba mag-isyon ng sobrang nagwali diha. Kapitulo ba, versikulo laway raman. Wa may versikulo hay. No? Buka po tag Biblia, kaya dapat tag Biblia dala Pero din. sa gawas Sinato dito, ng hapon. dito sa sulod. Okay. Dito. 38. Ang mga This is size. gawas ng sulod. Matod sa balaang kasulatan. Ana, matod pa. Mas Kung adunay pamatay, tanaw. angay nga magbangutan ka. Ako'y nakita nga daghan Hilat o daguynoy aron pagpakita unsa kalaho ang imong pagbati sa iyang kamatayon. Hikaya ang lawas sa husto nga paagi o tambong sa lubong o ayaw kalimat pagduaw sa ilang mga lubong. Lingling Kapino. Mga gihimo na ito karon, duaw ta sa lubong sa ato mga pinalangga. shout out sa Sila kong amigo si Sir JL Bot, may buntag ni mo Rantay. Sila Kapitulo 7:33.
Maligay mo. Pag may natagon sa tanan ng mga buwi, huwag ayaw hikalimti ang paghandom sa mga patay. Ingon ni Sister Mirna ang Kung SDA. mga igsoon ang karong panahon, mga paghandom sa mga igsoon na ito nangamatay. Ang SDA nga maestra Wala nga ako sila duaw din sa ministeryo. maayo pa daw katoliko kay Duaw ng ganit din sa inyo mamatay ha. andumon Sa pa pagkakabo. daw No? kaingon jud Wala siya sa mga nga igsoon. luoy daw kaayong namatay kay Ayaw mo, padala ka ito mga kay tao wala na naman inon. sila pagtuo Nagkanang na pagtuo sa dunay kalag ministeryo. nga angay Dili apuan na wala sa man Biblia sila kanuman. tuo og Di, purgatorio manggot sila kapasabi ang nagawa na Biblia. sila kalimtanan na nila na namatay Ay kulang pa ng ilang Biblia. mao na Sister Mirna 66 books samantalang ato ako. kailan kay ako yung sunod ng speaker at ipasabot na Wala nga kompleto ta. Kanya nagtuo ta. Gani si Macabeo, nagtuo siya nga ang kanang mga sundalo niya nga nangamatay, doon na ngay pagkabanhaw. Walang iyahan ang gihalaran. shout out sa Halat sa sala sa mga Saudi siguro ni sundalo hindi man niya mabasa nangamatay. ang pangalan. Shout Wala out siya sa mga mga isunan brother. ang atong pagsaulog karong adlaw. Ito mga igsoon nga niya na tanay sakop sa simbahan sa atong Ginoo. Di na ta kinahanglan mo gawas pa. Kaya ang simbahan sa Ginoo, pintinidon ta. Kinila nga simbahan ang nagpangga sa mga kalag sa mga minatay. Kinila nga simbahan ang nagtudlo kung saan pagigugma ang mga igsoon na to nga mga nangamatay. Ang uban, dili na nila duawon, kamang-kamangana o mga muti-muti. Tubuan nagtigbaw ang lubong sa ilang mga hinigugma. Pero kita mga Katoliko, limpyo ang lubong sa itong mga hinigugma. Tungod kaya ang simbahan nagtudlo ka na to sa gugma sa Diyos. Gitudloan kita na bisan kini mga nangamatay na gigugma na to hangtod karon bisan 50 katoy, 30 katoy, 80 katoy na sila nangamatay ato gyapon sila gigugma. Tungod kay wala tudlo sa atong simbahan. Unya kining makalag sa mga nangamatay pag-abot sa panahon kung mahuman ang ilang gitawag dito na silot temporal sa purgatorio. Makatapang Morning, nato ni mga Martin kalaga. Milgar Tadipa. Malangit naman eh. Thank you bro. Yampo na kanila ni ini. Salamat kayo sa support. Wala nga, kung kamo nagduha-duha sa inyong pagkakatoliko, ayaw yun yung taon magduha-duha. Ligo na ang inyong pagkakatoliko. Nami sa entrance cemetery sa Ayaw mo, public cemetery diri sa to, Kabadbaran. ang uban, Kay gabuhan Maria, ka ninyo, daladaot sa simbahan. Lugar diin ang Kaya mga kana taong sila, sulod mo gusto kawas. lang nila na makuhaan mo para daghan sila o daghan po ang ilang matigong. Hebreo, PW naghatag og basahon resulta dito, 2 Timoteo, akong basahon. na yung mga comment akong gibasa. Kung nganong daghan na ng kamot sa pagdani sa mga Katoliko. GW Jubawit Unawa ko ang sulat na Apostol Pablo diya sa mga taga-Roma. himong Suglod. Roma, maling sa kalayo. Kalayo. Kapitulo 16, Alang dawata. versikulo Alang 17, dawata niya. Alam niyo dawata na. sakto sa 18. Yung sunog, kung maayo. Balik ingon na Apostol Pablo. Kani sa Apostol Pablo mga igsoon, Shout pare out isa kay sa Katoliko. Christopher Pare isa sa Katoliko sa Apostol Pablo. Bernabe. Mabasa lang sa Biblia, ano itong basa Mga na. bro, God bless. Roma Kapitulo 15, versikulo 16, matod pa ni Apostol Pablo. Ingon niya. Ang katarungan sa maisugong pagsulak ni Pablo, ano yung uluhan? Ingon siya. Gihimo akong Shout out sulugon ni kay Kristo Jesus Sister ang pag-alagad Kisa sa mga Moradas. Dili-Hudiyo. Kita na, mga hintel, 5 taon niyo. Nag-alagad ang tuingon na pari sa Diyos. Pari sa Diyos, Apostol Pablo. Aron pagwali sa bayong balita, nagikan sa Diyos aron nga mga Dili-Hudiyo. Dawaton sa Diyos ingon nga mga halat na gibalaan sa Espiritu Santo. So kita nga mga Dili-Hudiyo, gidawat na sa Diyos, isip halat ng mga pinalaan sa Espiritu Santo. Unsa dahil sa Apostol Pablo, usap siya kapari sa simbahan sa Katoliko. Unsa may katungdanan sa mga pari, mga pinangga. Malakyas, Kapitulo 2, versikulo 7. Unsay katungdanan sa mga pari. Diya. Malakyas, Kapitulo 2, versikulo 7. Unsa din he. Abrugar Lago. Ano Amen. mabasa sa Biblia? Salamat bro. Amen. Katungdanan sa mga pari, ang pagtudlo sa matuod na kaalam, may tungod sa Diyos. Pinahanglan ang to kanila ang katawan ng pagsayot bahin sa akong kabubuton.
Kaya sila mauman ang mga sinugo sa labing gamhanan. Kamong mga Katoliko, kung naamoy kalibot sa inyong pagtuo, ato ang inyong mga pare sa inyong parokya. O pangutan na sila, kay katungdanan na nila ang pagpasabot sa pulong sa Diyos sa inyo. O layuan na mo, naamamiron, pangutan na sa mo, kay kami tinugyanan po nila, Roma, Kapitulo 10, versikulo 15. Kinsa may muwali ka ninyo, kung wala nagsugo, na mo, kapit pa na Apostol Pablo. Kung sa gisugo me, sa atong pare, diya sa parokya, sa Kabadaran, Sister Milna, naay Catholic Faith Defenders diya sa iyong lugar, pwede na siya. mga pagwali sa mga igsoong Katoliko. May lagi ang tanan lugar. Wala siya mga igsoon. No? Mas okay Kaya kayo atong na pare sir, ninyo, sa kay lagit ang ko, mga kinakasakit ng laing konsinyo. sikta, So ang atong sa pare mga hindi na kahimo sama sa tanang atong himo. sikdi na ay Wala kami ingana. tugyanan alam niya. Sa Davao Ani de ko mga Oro bulto. na ba sila'y pareha Wala mga igsoon. kayo. So itouch lang ang duldul diha ang tagom. Sister Mirna Miguito Galos. No? Safety tagom. So sa Pwede mag-iingon sila. ni Apostol Pablo nga sa kapare, Roma, Kapitulo 16, versikulo 17. Mo ningingon ni Apostol Pablo. Bakit pa niya? Hangyoon ko kamo mga igsoon. Kinsa hangyoon ni Apostol Pablo? Okay, Kita, Brad Dutz, mga Katoliko. Montimo Bakit pa ni Apostol Pablo? sa gani Hangyoon ko kamo mga igsoon ni nga Brad magkantay ug magigay kamo niya Salward. mga tao nga mumahinbahin. SDE na siya, si O Salward, kusabot sa SDE inyong sa una. pagtulon ang inyong Karon nadawat. si Pana, si Iplam na siya. Kung kusabot kaninyo pinaagi sa pagsumpak sa pagtulunan nga inyong nadawat, so meaning doon na tayo pagtulunan di ay nga nadawat gikan sa mga apostoles. Unsa may gihimo mga igsunan sa uban at tuon ta sa atong balay, sabukon ka dito, libogon ta, pinaagi usab sa Biblia. Sumalibog po ta mga Katoliko, moingon po tagbitaw no? Kasahan ng tag-Exodo 20, versikulo 1 at 5, ayaw ka mo pagbuhat o larawan, ayaw ka mo pagsimbang Diyos, moingon po tagbitaw no, mabasa po dito sa Biblia. Ingnon na nila, tanawa mo Katoliko, nakantay mong larawan, Diyos mo na, moingon po tagbitaw no? Nadugay na ito, sige ingong bitaw-bitaw, mabitaw na ta sa atong pagkakatoliko, di na ta mo simba. Mauna, wala, nagilibog ta, nahatlok sa Apostol Pablo. Bakit pa na Apostol Pablo? Palayon na itong basa. Kaya nagkuhat din mabutanga, wala makalagad ng Kristo Mercy atong Bigunti Ginoo. Blaso. Kundi ni sa ila labang kaugalingong Morning. lahakot. Morning tanan. Hinipungan nila ang mga ubos o sa labutan, pinaagi sa matahong nilang mga pulong o pagkulong-kulong. Limbungan, mangkita, kay maingon man dahil, di ba, Diyos ninyo na, simban ninyo ng larawan? O, kamo mga Katoliko, simban mong larawan? Huwag man ka nagsimbag larawan. Kanang larawan, mao man na ang simbolo nga kanang tawanan na exist na sa wala pa tamatao. Example, kanang larawan yung Sirisal. Dinuod na ang Sirisal, dinuod mo na. Malang kita mga Katoliko, nagpapunta ng larawan sa mga santos, kaya kanang mga santos, mga parinti na nato. Mga kauban nato na. They are heroes of our faith. Mga bayani sa atong patuo. Manang natay mga larawan nila, aging paghandog, ng kinikaw hana, mo niya nahimo ka dito. Kabantay mo kang San Antonio di Padua. Nganong naibaka na. Nakabantay mo kang San Pedro. Nganong naimadok. Mo damo ha. Malagi pa inom naman na pinaagi sa larawan. Ato manina, nga mga nila gibuhat na dito. Ayun niya, pero daghan. Una sila gipatay. No. Mana ka igso? We are not worshiping the idols. Ay, natin, oy. We are worshiping the true God. Para siya mga pinangga. Wala di ko na gusto Pablo. Tagbantay mo. Unsa may, kanong gusto maging nilang ganyan? Di adin hiya ito ba? 2 Corinto Kapitulo 6. Kanong gusto kang ganihon nila? Ha? Na ayaw din mo padani. Kaya kung madani mo nila, kining paksyo sa inyo ang mga pinangga din eh. Di na nyo Pwede ra mo nila. pwede ra. Isubukan mo nila nga ayaw na ninyo lipyo eh. Naon mo. So ato tanawon. Okay. Kanong gusto ta nila nga danihon atong basahon ang balaang kasulatan mga pinangga. So klaro kayo ang giingon din eh. 2 Timoteo, mga Timoteo. Tara, lakaw na si Timoteo. Uli na. Yan mga ison, atong tanaw. Ulo
Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 5. Nganong gusto tang dalihon nila o hiluan ta kanang mga Katoliko nagsimba ng pagano. Manang ilang tirada sa toa. Mo na ang ilang gusto. Unang Timoteo 6, Kapitulo 5. Ingon din. Musapot usab kini sa walay hunong nga panagladis sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Daghan na yung nadato ron pinaagyan ni relihiyon na priso ng mga aning uban ani. Tumala mga igsoon. Ayaw gid mo palingla niya ng mga tawhana. Kaya mga tawhana matod pa ni San Juan. Ini si Apostol Juan kaila man gyud ani. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 18 19. Matod pa ni San Juan. Mga anak doon ang katapusan sa kalibutan. Nagkadungog kamo nga buwan niya ang kaaway ni Kristo karon aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga doon na gyud ang katapusan. Bibulat ka nato kini mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato sila makauban, pagpabilin unta sila kanato, apan namiya sila aron mailhan gayon nga dili sila kauban nato. So di ni sila kauban nato. O bumulat po ta niining pundok sa Katoliko, di nata kauban sa mga apostoles. Laro kayo ng giingon diha ni Apostol pa, Juan. Ha? Laro kayo mga pinangga. Una dito sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 17, ingon ni Apostol Pablo, pagpantay ka mo, kay doon ay mga tao nga mugawas kaninyo, o musumbak sa pagtulong ng mga Brad Jason niya, ato nang i-discuss niya. Ako pa, mabasa na ko ang mga comments kay ako pa may nagtanaw. Ako na mag-sulti, di na makabasa sa inyong mga comments. Nagisumpak po sa atong uban ng mga pinangga ng mga igsoon. Unsa ning nadawat ni Apostol Pablo, nagibilin niya sa tuwa ni Abasa. Unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 23-24, ingon siya. Dahil nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga gibilin ko kaninyo. Ay doon ay pagtulunan diay. Nagibilin si Apostol Pablo sa atong simbahan. Unsa ning pagtulunan? Atong panayonon ug basa. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian, mikuha siya sa pan, o nagpasalamat siya sa Dios, o gipikas-pikas niya ang panubingon. Shout out kay Brother Bruce akong lawas nga alang kaninyo. Buhatan kini aron paghandom kanako. Matod pa sa ni Apostol Pablo. Versikulo 5, paman sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Dahil sa matag kaon ninyo niining pan o sa matag inom ninyo niini kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa amugaw sa pan sa Ginoo, muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili katos nakasala. Shout out Christopher Bingel. Shout out pangutana. Unsa man ni siya nga atong ginaambit sa simbahan. Panahon sa misa, mao ni ang Eucharist. Gibilin ni Kristo sa mga apostoles, gibilin sa mga apostoles ngadhi kanato. Unsa giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa giingon niya? May tungod sa iyang lawas o sa iyang dugo. Juan Kapitulo 5 versikulo ang Juan Kapitulo 6 versikulo 52. Atong paminaw. 54. Ingon sa dili. Juan Kapitulo 6 versikulo 54 ingon siya. Ang mukaon sa atong unod o minom sa atong dugo dahil kinabuhi way katapusan o panahon ko siya sa katapusang mga adlaw. Pagkalindot sa gibilin sa atong Ginoo sa mga apostoles o gibilin sa mga apostoles nganhi kanato. Tanan ba kita nga Katoliko nakadawat sa unod o dugo sa atong Ginoo? Nakadawat. Yun sa nato kini pagdawat. Adlaw-adlaw ba o kada simana ba o sa kabulan kay Sara? Kung sa gingon niya, kada kaon ninyo nining pan o kada inom ninyo nining dugo, ikawali ninyo ang iyang kamatayon sa cross. Mas nindot o adlaw-adlaw dito mo ambit. Isa kada simana lang, kada Domingo, mas nindot. Sabado, ambita. Domingo, ambita. Kaya kada ambit ato nili, ginawali na to siya. Mabanhaw mga kaigsunan ang nakaambit nini na lawas o dugo sa atong Ginoo.
So wala na makaisunan. Dili ba isuna to na nakakaroon sa pansyon nga nangamatay na. Mauban na to sila sa katapusang mga adlaw. Pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Daghang salamat o maayong buntag ka na itong tanan. Dalay ko ng Diyos. Di na ko kabasa sa inyo ang pana, sa inyo ang comments kay ako nang schedule musulti. Mao ka to ang atong unang mamumulong gikan sa lungsod sa General Santos City nga si Brother Alfredo Moho Jr. No, nga usa ka regional coordinator o isa po siya sa mga sa 5 major officer sa mga chapter dito sa Jinsan. So you can follow sa iyang Facebook. Ang iyang Facebook Stalwart space BN space Home, no? So pwede mo subscribe, pwede po mo mag-follow sa iya ha para daghan pang mga pagtulungan ng ato ang mga katunan. So sunod na to nga mamumulong, mga igalak, mga igsoon, no? Ang ikaduha na to mamumulong, lain-lain. Gikan pagod ni siya sa Davao. Usa ni siya ka Catholic Faith Defender. Salamat sa tanan, di na ko kabasa sa inyo ang maka-shout out kay ako na sunod na lain-lain kundi si Brother salamat na tanan. John Juna. John Juna. Balikon ko sa siya ka presidente sa Davao chapter sa Catholic Faith Defender. Bro, kaliw ko ikaw na kuno kadayon magkaila sa ibang kaugalingon. Salamat kayo sa to ang matikon o maayo nga MC. May buntag sa tanan. Una, ang ako ang pagyukbo sa tong labawng makagagahom. Ikaduha, sa mga tao o sa mga tagbalay nga naa dinhi o sa ato pong mga kapulisan, mga pulis barangay. Daghang kayong salamat, sir, ma'am, sa inyong makugihon kayo sa pagbantay sa atong katawhan. Ang tuyo ug tumo namo dining Katoliko nganong naghatag mi niining gitawag o apologetic catechism aron masabtan nato ang atong pagtuong Katoliko nga usahay now you say, now you don't o sa English pa, no? Buti pasabot nako usahay makita nimo, usahay dili, usahay wa na gyud di na gyud makita. So what are the reason why we Catholics celebrate All Souls Day and All Saints Day? Is it biblical or not? That is the question, mga kaigsuonan. Apan sa dili pa, mga kaigsuonan, nitong nangutana sa ato ang Facebook Live, ako di ay si Brother John Diona, Catholic Faith Defender sa Davao City. Uban ako ang si Islam nga dinhi sa Jinsan City. Igora po may gibitahan dinhi o daghang kayong salamat. Ang tuyo na mo diri ipasabot ang atong pagtuong Katoliko. We are many, pero daghan kayong wa kasabot nganong mudagkot man kakandila diha igsoon. Nganong mohalad man kadiha og kining bulak. Ngano man nga naa man kay gitawag pag-ampo sa mga nangamatay, no? So ingon ana ang ato ang scope sa atong discussion mahitungod sa pagtuong Katoliko. Dili lang usa ka tema, topic, isgutan na to. Unang-una sa tanan mga kaigsuonan, sa dili pa ta magsugod kay introduction pa man lang to, isip Katoliko, we need to invoke God in our daily activities. Then, akong auhagon nga sa di pa ko magsugod og istorya, maghatag ta og pag-ampo sa atong Ginoo, one Our Father, one Glory Be, one Hail Mary. Mga kaigsuonan kong Katoliko, dili lang puros ta magunahon na sa panteon, magunahon na sa tas Ginoo. Kay ginadto ta sa
sementeryo tungod sa Ginoo nga doon na kita ipagtuo. Kung nalimtan man lagi nato, igor na kita tanaw sa pangalan sa itong mahal sa kinabuhi, naghalad batag pag-ampo para kanila. Huwag kita kasabot sa itong pagkakatoliko, isunod-sunod lang sa bulog sa panahon. Muadto gani kag sementeryo, ayaw kalimti, maghalad kag pag-ampo, niyan ang imong lolo, imong lola, imong tatay, imong nanay, ang tudlo sa simbahan, halangig pag-ampo, naay kay, wala namang kakaroon, kini nga pag-ampo, halad ko ni kanimo ug uban ang Ginoo. Mao na ang dapat buhaton, no? So, pag-ampo ta mga kaigsuonan. So, sabayi ko ninyo mga Katoliko nga nakasabot ug wa kasabot, sabay na lang pud mo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May buntag pag-usap mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Ato karong isgutan. Ngano man ang Katoliko, dili man pareha sa mga dili Katoliko, mubisita man ta sa atong sementeryo, sa atong minahal sa kinabuhi. Ngano man ang dili Katoliko, wala man sila'y okasyon, wala man sila'y activity nga sama niini. Daghang Katoliko, wa makasabot niini. Kay ang gingon lang kuno nga naatay kalag-kalag. Pero nganong nag-celebrate ta, nganong niata sa sementeryo, daghan kayong Katoliko nga wa kasabot nganong nianhi. Tungod kay nidala lang sa bulog sa gitawag tradisyon sa Katoliko. Basta Nobyembre 1 ug 2 madto kunog sementeryo. Pero pangutan-on ganin mo ang Katoliko, nganong niadto man kadto brad, unsa may tuyo niana nga kanang mga patay diha sa sementeryo, wa naman ay kapuslanan sumala sa Biblia sa Ecclesiastes 9:5. Mao na ginaingon sa mga dili Katoliko. Kung ikaw Katoliko nga mahilig pug kag Biblia, ningon pug kag bitaw no? Mga kaigsuonan, kanang atong gihimo dinha, kailangan atong unta na bisag gamay lang masabtan. Atong masabtan unta, ngano man brad nga moadto magkomentaryo. Unsa may tumong og tuyo nako, isip Katoliko, nganong moadto man ko, muduaw man ko sa sementeryo. Tungod pa kay gitudlo ni Spare, ang pangutanang dako nini, kinibang paghimo sa pagduaw sa sementeryo, doon na ba ni siya'y basihan sa balaang kasulatan. Kay mao na'y pangutana sa mga dili Katoliko. Bobitaw ng dagang Katoliko, mubalihin o pagtuo, kay ining pangutana, brad, sister Katolik, anaon sa mga punagilog dili Katoliko, asa man na ninyo mabasa, nga mud-adto mag-sementeryo muduaw mo. Laban ni kapitulo, versikulo, pagdili ka katubag, inon dayon ka sa mga dili Katoliko, wala na, imbento lang na simbahan, imbento lang sa mga pare. So, madugay mga kaigsuonan, matinuod kining panultihon nga nagaingon, a lie which is often repeated enough become a truth to those innocent. Balik-balikon kini sa mga Katoliko nga wa masayon, nga dili na biblikal, wala na sa biblikal, imbento lang na sa simbahang Katoliko, imbento lang na sa kaparian, kay gusto lang nang mangwarta sa pamisa. Mo nang sakit kay pabalandungon, mingon dayon ka, utuha pa na brad. Nga mangumo dayon ka, kay mangita nagkagsamo, kay di ka man katubag sa pangutan na sa imong pagtuong Katoliko. Mo nang niami karon aron mo pasabot na kining tanan aduna kining basihan sa balaang kasulatan. Dili kini mudna lang sa nagduliraw nga una-una. Duna ni basihan mga kaigsuonan, pananglitan ang pagtuaw sa paghandom sa mga nangamatay. Naa ba na sa Biblia? Ang tubag naa sa Sirach City 33, ningon si Propeta Sirach, panghatag kamo sa mga buhi, apanayaw ninyo kalimti, paghandom ang mga nangamatay. Mo na naghandom ta. Kaya naan ay basihan sa Biblia.
Pero ang mga dili Katoliko mingon, Brad, nganong wala man na diri sa mong Biblia? Ang tubag simple lang. Ang inyong Biblia mga Protestante 66 na samantalang Katoliko 73 na namo. Mao na dako kay diferensya kay ang 7 ka libro ila mang gitanggal niadtong 18th century sa ilang British government sa Protestante. Mo nang ang henerasyon sukad niadtong pagtanggal hangtod karon wala nakabasa og magduaw, magampo sa mga nangamatay. Apan ang tinuod niya na sa pagsugod yun sa niya ng Biblia sa Protestante, unang printa niya na 1611, parihanas Katoliko. Doon na 73 books, doon na pag-ampo o paghandom sa mga nangamatay. Lingon na nga itong mga igsuon na kanang gipaghalat ninyo pag-ampo, useless na. Nga naman, tungod kay ang Biblia nag-ingon, ang patay wala na'y panumduman, ang patay wala na'y paghinumdum. Apan ang mga puhi, nasayod nga sila patay na. Mo nang ilang pangutana dayon, para unsa pa man ang inyong pag-ampo, para unsa pa man ang paghalat ninyong pamisa. Binuang na sa mga pare, maana din sila. Unya ikaw Katoliko, medyo initon kag ulo, kaya kay katubag, mo na mingon dayon ka, makikaway dayon ka. Mas maayo dito magtuon ta kay ato sang tubagon. Bradiling na binuang naa na sa balaang kasulatan. Mo na nga ato tud lang hatagan og pagtagad mga kaigsuonan. Kaya nasayod ang mga dili Katoliko na ang Katoliko nisunod lang o unsay sulti simbahan. Pero kung pangutan-o na nimong mga Katoliko nganong midua mong sementeryo, unsay rason niya na lingon lang kadayon na namatay ang akong parente. Apan ang pangutan ng sunod, asa na mabasa sa Biblia. Kaya nga itong pagtuo, di base man sa Biblia, di napunta katubag. Mo na yung problema. Di ta katubag, mo lang ang ato ang kagalingon, mahimo tang madili Katoliko. Matod pa nila, kadi man katubag, mo lang ang pagtuo na ngayabag. Mo lang atong tunan. Una, ang tudlo sa Biblia, ang tao adunay duha ka parte. Una, lawasnon, ikaduha, kalagnon nga bahin. Ang Protestante, labi ng mga SDE, mga Jehovah Witnesses, ang ilang pagtuo, ang tao kinilawas na to, mao na ning kalag. Ang atuan, pagtuo, ang kalag, lahi pa sa lawas. Ang pangutana karon asa na mabasa sa Biblia. Atong basahon sa Biblia, akong itudlo kaninyo, ngamingon ang atong Ginoong Jesucristo, lahi ang lawas, lahi ang kalag. Sa San Mateo 10:28 ang atong Ginoo nagklaro, ayaw kahadlok nitong makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Di modo ang tao adunay duha ka parte, lawasnon o espirituhanong kalagnon nga bahin. Ug mao nang hinungdan kay ang kalag dili man mamatay, mao na ato sila hinungduman. Kay bisan wala na sila lawas, apan sila eksistado o makasabot gihapon. Kay mao kanang parte nga gihatag sa Dios. Kanato aron siya makiuban sa Ginoo. Or dunay gitawag silot nga hangtod sa hangtod dito sa impierno kung giunsa pang kinabuhi sa dihang buhi pa siya. Apang klaro og tataw kayo ngano kita na magpaampo, ngano kita muhalad og pag-ampo sa mga nangamatay kay dunay kalag nga gitudlo sa simbahan. Samantalang ang dili Katoliko, ang tao walay kalag kay ikaw na mismo ang kalag. Mao na diferensya mga kaigsuonan sa pinugluan padutlo sa Santa Iglesia Katolika. Mao lang mga kaigsuonan kitang Katoliko maghalad kag pag-ampo kay naay kalag nag-exist bisag walay lawas. Asa na mabasa? Pinadayag 6:9. Unsay gingon ni San Juan sa Pinadayag 6:9, nakita ko ang mga kalag sa mga santos nga gipamatay ngadtua sa halaran sa Ginoo, nagampo o nangayo sila og hustisya ug mingon, Ginoo, kanus apa ba nimo ihatag ang hustisya kanamo nga gipamatay ngadto sa nagkuyog sa yuta. Kung mao ang tao di ay adunay kalag mga kaigsuonan, gawas pa sa lawas. Samantala ang mga dili Katoliko nagtuo sila nga ang tao mamatay wala na. Kung nang ayaw mo katingala nga wala sila kalag-kalag, wala Marlonghas ang bakakon gani kanang nagtukod og kaugalingong simbahan. Imong simbahan gitukod nagtao bakakon mo dagko.
Apan mga kaigsuonan, di na mao nga panudlo sa simbahan nga gikan sa Biblia. Ang panudlo sa Biblia mga kaigsuonan, nagitudlo sa simbahan na ang tao dunay lawas ug dunay kalag. Kung sa tudlo ni San Pablo sa Kristiyanos taga Tesalonica. Tesalonica 2:5-23, ingon si San Pablo, hinumdumi nga dili ka makasala sa imong lawas, kalag ug espiritu. Ang tao di ay adunay kalag, dunay lawas, dunay espiritu. Pero alang kanato, ang tao duha kabahin, material ug spiritual. Mao kana mga kaigsuonan, ang tuyo nganong ang simbahan nagpahigayon o pag-ampo sa mga kalag. Ikaduhang pangutana, unsa may purpose ni anang magdagkot kag kandila? Sunod-sunod ba lang ni Brad? Kaya ingon manggod dito sa simbahan, mudagkot manggod, walang mudagkot na lang pud mi. So sunod-sunod, gawa makasabot. Kwartiron. Mao nang atong sabton, ngano man nga naamantay dagkot og kandila, taliwala sa daghan hayag kay adlaw nya mudagkot pag mo na mingon ang mga protestante, mga dili katoliko, wa pa mo musalig sa hayag sa adlaw kay magdagkot pag mo kandila. Kaya pa sila kasabot mga kaigsuonan. Unsay simbolismo sa kandila. May buntag daw. Itang katoliko na sabta na to na ang uban lang natutuon sa kadaghan wa na magtuon. Friendly dialogue bilis balay. Mao ni mga kaigsuonan nga atong ipasabot. Ang kandila mga kaigsuonan, sukat pa na sa panahon sa Hudyo, ginamit na kana. Kay kanang maong kandila, nagsimbolo ka na sa tinuod nga kahayag. Tanawa na ng kandila, sindihan ni mo muhayag. Fernando Cuava. Labi na God, ang kahayag sa kandila, imo nang ma-appreciate, imo nang mapasalamatan, labi na og sa laom sa kangit-ngit. Testing. Okay? Testing family. Sa laom sa kangit-ngit, ang kahayag sa kandila, imo yun nang ma-appreciate nga nahayagan ka. Apan nagdagkot ka, taliwala sa kabuntagon. Nagdagkot ka nga naay hayag sa adlaw para unsa man ang kandila. Mo may pangutana sa mga dili katoliko diri nato. Unya di nato na matubag. Ningon dayon ka. Sige pang pangutana ron ba? Usa na lang. Ana dayon ang may tabos katoliko. Mainit ang ulo nga naman. Wa may katubag. Pero kung matubag na nimo, ang tubag simple na kayo. Brad, nasayod mi, mahayag ang adlaw. Kung nagdagkot mi kandila, kay kining kandila, na simbolo sa pagtuo, mao kini si Kristo. Kay ningon man si Kristo, siya ang kinubdan sa kahayag ng kalibutan, sumala sa 8, 12 mga kaigsuonan ningon si Kristo. Ako ang mahayag sa kalibutan. Watching from Cordoba, Cebu. Shout out sunod ka nato, Brother Tata de la Cruz. Sato pa, ang gitawag di ay nga kandila, simbolo sa kahayag, mao si Kristo ang tinugdan o hinungdan sa tanang kahayag sa kalibutan. Mao nang doon natay kandila, mao nang nagdagko ta, prayo sa dili pa ta magdagkot, kung makapansin mo, diya sa itong simbahan, adunay prayer before ka magdagkot. Dapat bago tanian hindi sa sementeryo, ato na itong gikopya, kay mautoy basahon, bago ta magdagkot sa matag panteon na to. Gisulat kita na sa simbahan, kay maunay sampuluhon, maunay basahon, usa ka mudagkot sa sementeryo. Kay mudagkot lang ka sa sementeryo, muugbot lang ka dayon diha, nga wa kay i-prayer, nothing na siya, nagasto-gasto ka lang, wala na'y kahulugan, wala na'y espirituhanong balyo. Dagang kay nagdagkot na to, itanaw lang, nagunahon na siyang lulo, gibutangan na'y kandila, wala'y prayer. Epektibo ba na? Nakatabang ba na? Wala. Nga naman, kay wata kay balo, sa itong pagtulunan, nga usap na mudagkot niya na i-prayer niya ipauna. O kanang prayer ipauna, memorize na nga nasa kilid sa simbahan, bago ka mudagkot, ang simbolo sa tinuod na kahayag. Kaya kanang imong pagdagkot niya, nga walay uban o prayer niya sa pantiyon, useless na, nagasto-gasto, nagaguhago, alam niya na. Okay? Anak day na, Brad, galong pa ni Brad, o karon mabitang ni Amit, nagaguhago, ano mahibaw anak? Dapat na gikopya, memorization, ang prayer nga gisulti sa simbahan bago mo dagkot. O kung dili ka ka-memorize, then prayer ka lang og amahan namo, one whole Our Father.
Basta doon ay prayer, dili kay mo dagkot ang diretso, maguna-huna sa namatay tapos na, dili, oy. Ang simbahan nagtudlo, na doon na kay prayer, bago ka magdagkot. Okay, that's number 1, mga kaigsunan. Now, monhita sa gitawag o pagtuong Katoliko. Nga naman nga ang Katoliko, mga kaigsuunan, mao may kasagaran kaayo nga atakihon sa dili Katoliko. Kaya nakita nila nga ang Katoliko daw sama sa punuan, daghang bunga, pero dali lang uyugon. Nganong dali namang uyugon, kaya dali naman matagak, nganong dali man matagak, kaya wa man magtuon. Pagutanon lang, Brad, di ba ka ng pagsampit o patay, sumala sa Deuteronomio 18:10, gibawal na sa Biblia? Unya nganong nagsampit man ng patay? Nganong inyo man gisampit ang inyong patay, nga kanagibawal man na sa Biblia? Mao na nga protestante, di yun mo ingon nga sampito ng patay, kay bawal na sa Ginoo, mao na ilang mga gisulti. Karon kitang Katoliko, nganong sampiton man na sa pari, nganong gusto man natong sampiton inihalad nato pagampo, tungod kay duna kitay gitawag o basihan ni ana. Kanang giingon niya nga dili sampiton ang mga patay, kana bitaw gitawag sa English necromancy. Kung sa man ang necromancy, ang necromancy mo na ginagamit sa panahon sa kalagkalag, panahon sa kinigitawag o mahal nga adlaw, nga ilang sampiton ang patay, kaya dito sila makuha ng mga informasyon, dito sila makuha ng dahon, ang makita nila kung sa ilang tagnaon, mo na yung giduli pagsampit sa patay. Dili ning gihimos Katoliko, kay dili man ni siya necromancy, dili man ni siya spiritism. Ang gitawag atong spiritism nga mosampit og patay, mo dili sa simbahan. Nya mingon ng uba, mingon ng dili Katoliko, o gisampit man ninyong patay, wala sa Biblia nagkingon man dili, bawal mo sampit og patay kay masuko ang Ginoo. Ang tubag niya na nato mga kaigsunan, Brad, lahi man ang pagsampita, kay mao man ang spiritism, nga mosampit og patay aron makakuha ang impormasyon, gamiton ang espiritu sa patay, kung di na guna ang patay, ang yawa na guna mo nitubag, mo na mangutana ka, unsay ako ang mahitabo karon pila ka adlaw, madato bako motubag kung yawa o makadaog kag luto. Dili man ang patay mismo, gisakyan sa yawa, kanang gitawag necromancy. Kini nga itong pagsampit sa patay, dili ni necromancy, dili ni spiritism. Kaya ang patay sa Katoliko, nato mga kaigsuunan, binunyagan, mao na'y kabahin sa simbahan gihapon, mao nang ato silang gihandom. Kaya ang simbahang Katoliko, adunay tulo kabahin. Una, kitang mga buhi, gitawag na siya o militant church. Ikaduha, ang simbahang Katoliko, dunay gitawag the suffering church. Kung sa maning suffering church, mauning naa sa purgatorio. Ikatulo, kining gitawag the triumphant church. Kung sa maning triumphant church, kining mga anghel na nasa langit, kining mga santos na kalaga nasa langit, tabahin ka na sa simbahan. Mabitaw nang ang Katoliko, mag-prayer ta, ako silang tawagon. San Pedro, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. Nga naman, tungod kay buhi ang mga santos, dili kay patay. Manay dapat na tumasabtan sa atong pagkakatoliko. Kaya nga naman, ang Katoliko manggod, muapil gani mo, manawagan gani ang simbahan, na ali mo, doon na kita'y katekism, doon na'y doctrinal lecture na to, magpalingag-lingag man ta. Unya, pagkahuman, wa kay sulod sa ato ang pagtuo. Ayaw sa ligi ang pare, kay ang pare inigmisa, dili man na lecture, misa man na ang iyang buhaton. Sa misa mo apil ta, pero ang atong doktrina mga kaigsuunan, kinahanglan nato masabtan, kaya ang usa ka Kristiyano Katoliko, dapat holistic, cognitive, fiducialist, and performative. Sumala pa sa atong moral theology sa simbahang Katoliko, dili lang kay gisulod ka, ni perform ka dagko tong kandila, wala ni ka kasabot. Dili kay ni perform ka, niadto kag simbahan, niadto ka og kining minteryo, wa ka kasabot. Kailangan ato ng sabton. May buntag gay kisa to paring Katoliko to? Di. Bantay ko kay wa man gid siya mustaga diri. Kay paring Katoliko muhay mo gina. Dito pa yung Katoliko. Mo gani, no? So, mo na mga kaigsuonan na sabto na to, no? Ang doktrina sa Katoliko sa Protestante mao ni. Inig kabatay sa ilahang membro, dili na nila pamisahan.
Ini kamatay sa membro sa mga dili Katoliko, dili na nila iampo. Mara giro lagi. Labbalipag lang dito Ah, sa. mo din diferensya. Unya kung namatay po lang iro, dili na po nila tagdon. So giparihan lang iro ang namatay nilang membros pamilya. Tama. Sa Katoliko dili na pwede. Ngano man, ngano di man pwede. Tungod kay ang doktrina sa Katoliko, ang kamatayon dili makapabulag kanato sa gugma ni Kristo. Sumala ni San Pablo sa iyang wali sa taga Roma. 8. Ingon San Pablo, kinsabay makapabulag kanato? Kagutom ba? Kasamok ba? Bisan ang kamatayon dili makapabulag kanato sa gugma ni Kristo. Sato pa, bisan mamatay, wata mabulag kang Kristo. Kanus aman lang mabulag kang Kristo. Kung kining maong tao namatay, naghimog dakong sala, mortal sin siya kinabuhi, nga wa siya mangayong pasaylo, ang iyang kalag mabulag sa Ginoo. Muadto mag-impierno. Pero kung wala siya maghimog sala, nga dagko kaayo inig kamatay niya, di siya mabulag sa gugma sa Dios. O kay di man mabulag sa gugma sa Dios, buhi ang mga kalag. O pruiba ang mga kalag, buhi. Ato nang mabasa sa Pinadayag 6:9. Mo na nga, gingon ang simbahan, nang auhag ang simbahang Katoliko, mangandam ta sa atong kamatayon, sa pagbuhat og maayo, sa pagkanunay, pagtawag sa Dios. Ikadua, kung mamatay ang tao, unsa may mahitabo, nato, mubulag ang atong kalag. Mingon ang Biblia pulong sa Ginoo, kay ang lawas gikan man sa yuta, mubalik sa yuta. Genesis 3:19. Kay ang kalag gikan man sa Dios gihatag, mubalik sa Dios apan iyang pagahukman. Kung unsay gibuhat sa lawas, ang kalag mo'y hukman sa Ginoo. Unsay buhat sa lawas, hukman sa Ginoo, inig kamatay sa tao. Naa sa Hebrehanon 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment of God. So ang tao hukman sa Ginoo. Dunay hukom. Inig kamatay sa tao, hukman dayon sa Ginoo. Sato pa, ang tao di ay adunay bahin nga hukman sa Ginoo. Unsa may hukman sa Ginoo? Inig kamatay hukuman dayon. Dili man hukman sa Ginoo ang lawas sa tao kay nadugta man, gihaya man. Ang hukman sa Ginoo inig kamatay sa tao ang atong kalag. Mao na nga ampingan nato ang ato ang kalag pinaagi sa atong pagkinabuhi nga Kristiyano bisan buhi bata. Mao na diha mga kaigsunan, no? Kung atong tan-awon ang ato ang pagtuo, mahitabo lamang kini siya nga atong puy-an kung ato ning masabtan. Pero di ganit ta kasabot ni ini, labi na dunay laing pagtuo nga introduce nato. Unya mangita na ta karon sa kining gitawag og nakasulat sa Biblia, ato dayong ingnon nga ang Katoliko wa man di ay sa Biblia. O ana dayon ngano man kay wa man natutun nga ngatong pagtuo nganong naghandom tag mga nangamatay kay naa na sa Biblia. Ang problema karon asa na mabasa kay mingon man ang dili Katoliko, basahi ko nga naay paghandom sa namatay. Unya wa kay katubag ni ana mokatawa sa imo ang laing pagtuo. Mao nang inyong gibuhat wala na sa Biblia. Buot na sa inyong simbahan sa mga pare. Ana on dayon ka mga kaigsunan, no? Oh. Asa may kining gitawag og importante sa tong pagtuo. Mga kaigsunan, ato lang ipasabot mga kaigsunan ha, ang atong pagtuo og ayaw lang mo kasakit. Kibaw ba nga importante sa ato ang pagduaw sa atong namatay, mao ang pag-alay, mao ang paghatag og prayer sa mga nangamatay? Mao nay makatabang kanila. Asa na mabasa? 2 Makabyo 12:44. Balaan og makaluwas ang pag-ampo sa mga nangamatay aron kabadbaran silang mga sala. Isakto ka na nga atong butangag bulak kay kanang maong bulak nagtimaan ka na sa atong gugma. Pero wala na girekomenda sa pulong sa Ginoo. Ang girekomenda sa pulong sa Ginoo pag-ampo.
Kay kanang maong bulak, mo nagiingon sa filosofiya sa Kristiyanong Katoliko, what we feel inside, we express outside. Kay gigugma na to, ang atong namatay, diya sa tong kasing-kasing, kanang bulak, nagtimaan sa tong gugma, apan dili ka na makatabang kung asa siya karon. Ang makatabang diha, mao ang atong pagpamisa, mao ang atong pagampo, nga pamilya, nga unta, ang kalag sa atong namatay, atong iampo o kaluyan sa Ginoo. Mao na giingon din na sa 2 Makabyo 12:44, balaan o makaluwas ang pagampo sa tanang nangamatay aron sila badbaran sa ilang mga sala. Apan lang naitabo nato, mga kaigsunan, puros na lang ta external, puros na lang ta kanang gitawag og sa gawas nga makita. Mo nang padagko ay tagbulak o niya ganahan pong mamaligya kay mabuhi mapod. Pero kana mga kaigsunan, dili na makatabang sa espiritual. Napay dili na to kining gitawag na sabtan. Kung naay mamatay, maghalad og syuktong. Kung naay mamatay, maghalad og biko. Ngano man na? Kay mingon lagi sa buhi pa ni syuktong may paborito gud ani. Sa buhi pa ni biko manggi kinanglan ani. Sa buhi pa ni naa manggi soft drinks imlon ani. Unya ang nahinungdan sa namatyan di ay kay soft drinks. Ang hinungdan ay sa namatyan kulapo. So ang pangutana mga kaigsunan, kanang atong paghalad-halad sa mga panteon, halaran natog biko, halaran natog pagkaon, gitudlo ba na sa simbahan? Wala. Pero may atong gihimo. Wala na gitudlo simbahan. Ang gitudlo sa simbahan, i-offer ang imong prayer sa imong parte sa pamilya nga namatay. Mao na itudlo sa simbahan. Giklaro na sa simbahan. Gibase na sa 2 Makabyo 12:44, balaan ug makaluwas ang pagampo sa tanang nangamatay aron sila kahubaran silang sala. Wa mingon ang simbahan nga bawal nang maghalad kag bulak kay timaan kana sa pagigugma nato sa tong pamilya. Pero dili na makatabang niya. External ra kaayo na. Dapat yun maghalad tag pagampo. Bago ta mo hatag sa atong pagampo, natural, ato man ang sampito ng atong membros pamilya. Pero halari yun og pagampo, mga kaigsunan. Kay mo na itudlo sa Santa Iglesia Katolika, dili kay magtutok-tutok lang ta, maginumdum lang ta, niya tumbuhi pa siya, what ay himuong pagampo. Himuag yun ang pagampo, kay mo na makatabang, tudlo na sa simbahan. Og di ka mo tuon niya na, dili ka Katoliko. Kay ang Katoliko, mao man ni ang gitudlo sa Katoliko. Sa imong pagdagkot og kandila, makitaan man gani na nimo sa kilid na prayer before lighting the candle. Mo na buhata. Pero subukan palandongon ng mga Katoliko, wa na jud in town. External na kapoy naman kay magampo, mo nang ditso na ng dagkot. Dili na siya epektibo mga kaigsunan. You are not really care, you're dead. Ha? Mao na siya mga kaigsunan nga gihimo ning kapital sa ubang relihiyon. Kaya kung pangutan-on ta sa itong pagtuo, di manggut ta katubag. Mao na siya ang problema. Okay? So, dili na siya dautan, balikon ako, ang paghalad og bulak. Ayaw na nang gitawag, butangan ni mong kulapo, butangan ni mong tuba, butangan ni mong biko, kay mo na hilig sa buhi pa. Pagano ka na siya nga practice. Okay? Pagano na. Og si San Pablo, nagpahimangno kanato niya na sa 1 Corinto 10:20, ang paghalad og mga pagkaon sa mga namatay diya sa panteon, mao kanay paghalad sa demonyo. Sumala sa 1 Corinto 10:20. Nga dagan para banat, ambot lang kahaog na pa banat dire. Dagan na ba ang mga Katoliko kusog mo halad og ingon anak? Kay matod pa si lolo nimo sa buhi pa, mahilig man tog biko. Si lolo nimo kaniadto mahilig man tog tuba, nga butangan pagyod og sigarilyo. Kay si lolo di gid to pwede walay sigarilyo. Ngano man sigarilyo day nang kalap. Mao na mga kaigsunan, kay wa man nato masabti atong pagtuo. Ang atong pagtuo, prayer ang gikinahanglan sa namatay. Ang atong pagtuo, ang paghalad o pagampo mo'y labing makatabang sa pagampo sa mga nangamatay. Mao na mga kaigsunan nga bantayan nato sa atong pagkakatoliko. Now, sunod nga punto, mga kaigsunan. Kining gitawag o kining Katoliko, ato ning sabton nga ang pagtuo sa Katoliko
human sa kamatayon aduna pay laing kinabuhi. Laing kinabuhi. Mao bitaw nang gitawag og eksistado ang kalag sa tao. Mao nay ato ang tanawon mga kaigsuonan nga kining gitawag og nga ato ang sabton nga ang Katoliko aduna kitay pagtulunan nga dapat masabtan, no? Balikon ako kung naa pa na karong halad-halad bitaw sa mga namatay, halaran og tuba, Mallorca, unsa pa na. Ngano ang kalag mo inom na? Walang jud ta siguro masabti ang atong pagtuo. Ang importante, balikon ko, ang tudlo sa simbahan, pagdagkot nimo kandila, uban ang pag-ampok. Mao yun na ang pinaka-importante, dili ng mga external, mga kaigsuonan, no? Muadto ta sa ubang pagtulunan simbahan, no? Ang pagtulunan sa simbahan, mga kaigsuonan, kung magisgot gani ka og simbahan, usa lang ka simbahan ang gitukod sa tong Ginoo. Dili daghang simbahan. Ang simbahang Katoliko maoy gitukod ni Kristo sa wala pa moabot ang protestante nga mga simbahan. Ang kasaysayan sa dili Katoliko nga simbahan 15th century lang nagsugod. Tanawa ang kasaysayan sa simbahan. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa iyang pangidaron, gitukod niya ang iyang simbahan. Mingon siya, et ego dicotebi kiato es Petros edipicabo ecclesia miam et porte empere non prevalibon. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Dili churches, dili mga simbahan. O sara kasimbahan ang gitukod sa tong Ginoo, dili daghan. Nganong ni daghan maning simbahan? Tungod kay ang mga tao nagtukod og iyang kagwalingong simbahan. Ug mao ni karon kini sila mo'y sagad kaayong musaway sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Mao nang nanggawas ang dipensor Katoliko tungod ani nila kay daghan mang mga Katoliko ni saliring sa pagtuo tungod kay wa makasabot sa pagtuo. Kay abi nila kay nagtuo mag Ginoo, nagtuo mag Biblia, okay na, dili mga kaigsuonan. Mao na ginaingon nga dili tanang mo tiling-tiling ice cream. Dili tanan nga nagbasag Biblia dadon kas kaluwasan. Mao na ibantayan na itong maayo. Mao nang ang Katoliko na puno sa pagsaway. Nga naman, wa man ta magtuon. Nga kita man unta ang tinuod nga simbahan, apan wa man ta magtininuod. Ang dili hinoon tinuod, mo'y naninood ug basa sa Biblia. Mao na mga kaigsuonan, daghan kaayo nga Katoliko nato ni balhin tungod kay wala man kahibalo ug unsaon pagsabot ang pagtuo. Ang gisaligan misa man lang. Mao nang mingon ang pare na hala didto mo aron tudloan ang mga tao na ang kasagaran labas Katoliko mangita lang na og kamao sa Biblia, labi nagsako na sa panimalay. Mao gina-experience na mo. Mangita na dayon og kamao mo tubag natong mga pangutana nganong magampo sa patay, nganong magpamisa sa patay, kay ngano man gi-question naman ang pagtuo. Pero sa wa pa question ang pagtuo sa protestante, wa gyud na siya pakialam. Mao na mga kaigsuonan. Luoy kayong Katoliko. Nya na bay prinsipyo kanang giingon nga unsay gikamatan may pakamatyan dili na natinood. Kay ingnon ka man dayon bisag padong ng imong pagtuo sa impierno pakamatyan na nimo. O anaon man kadayon. Busa mga kaigsuonan, ang Katoliko atong tun-an. Atong tun-an ang pagtulunan nato aron atong masabtan. Kay diha sa atong pagkasabot makapuyo kita sa atong pagtuo. Kay saon man nimo pagpuyo sa imong pagtuo kung wa ka kasabot sa imong pagtulunan, imo nang biyaan. Mingon dayon ka nganong manguros maning Katoliko? Asa man na sa Biblia nga ang Katoliko manguros? Pangutan-on ka karon sa imong silingan nga di Katoliko. Brad, kamo Katoliko man mo, nganong manguros man mo? Nana sa Biblia?
mingon din Katoliko, wa, o nganong muros man mo. So, kanang iyong pagtulunan, wa, sa Biblia, anaon kadayon. Mo na lison, no? O niya, madugay ni mong tando, bitaw, no? So, madugay ni mong bitaw-bitaw, bitawan na ni mo imong pagtuong Katoliko. Mo na may tabo, ana, musugot kag sa dili. Madugay balik-balik og atake, pasabot sa imo, nga ang pagtulunan nga pagpanguros, wa, sa Biblia, bidugay imo yun ang biyaan imong pagkakatoliko. Nya ikaw na po'y mangutana, pag maprotestante na ka, ikaw na po'y gamiton, mapangutana sa imong parente. Asa na mabasa ng manguros sa Biblia. So ikaw na po'y muatake. Nga naman, kay tuluan man kanila, kahimuon man kagtikumbinsi sa imong mga parente. Mo na may tabo ana mga kaigsunan. Kung dili nato tun-an ang atong pagtuong Katoliko. Tun-an na to. Na ang pagpanguros na sa Biblia. Gisguta na sa Biblia o gitudlo na sa Biblia. Pananglitan, ang pagpanguros ningon San Pablo, alang niyatong nagakalaglag, ang cross binuang, pero kanato nga ginaluwas, gahom kini sa Dios. Sa ato pa, mataghigayon nga mangurosta, nag-express ta sa gahom sa Dios. Kasi si San Pablo nagtudlo niya na. Ang problema, manguros man lang punta, di na po nato sangpiton ang Trinidad. Dapat kung manguros ta, sa ngalan, samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo, manguros man lang punta, guway sangpit-sangpit, ningon ng Ginoo, kisa kahigikurusan, ali? Sa Katoliko, mga kaigsunan, kung manguros ta, sangpiton ang balaang Trinidad. Dili kay manguros ka lang, way sangpit-sangpit. Maunay usa sa problema. Ikadua, ang cross naa gisgutan ngadto sa panahon sa gitawag o karaang tugon. Naa sa Jerusalem Bible, naa po sa Katalingbanong Biblia, Ezekiel 9:5-6. O sa ingon sa Ginoo, ayaw ipakita ang kaluoy, patya ang tananing sudara nga makasasala, apan ayaw hilapti ang dunay timaan sa cross sa ilang agtang. So ang cross di ay nagsimbolo sa proteksyon sa Ginoo. Mo nang manguros ta kay ato ang gitawag ang Dios aron proteksyonan ta sa tanang kadaot mga kaigsuonan. Mo nang manguros ta. Manguros ta mga kaigsuonan aron atong himayaon ang balaang Trinidad. Mao nay purpose, mao bitaw kung musimba tag madomingo ugma, manguros og una ang pare para mosunod ka. O dili ka manguros nga wa ka kasabot, ang pare nanguros na, nakasabot na, ikaw nga nisimba, nakasabot baka nganong nanguros ta. Mao nang moapil ta og mga seminar sa Katoliko aron masabtan nato ang problema kay di man ta ganahan God kay kapoy-kapoy man lang. Mao nang hangtod karon daghan dili kasabot nga Katoliko. Mao na mingon na lang ang pare kay gikapoya na siguro, ala sunod na lang. Mao nang mingon dayon, kamo sunod-sunod naman mo sa pare. Mingon ang pare, lingkod. Tindog. Dili oy. Ang tanan natong pagtulunan gipangsuwat na ang pangutana unsa may imong gibasa, Facebook. Pero ang imong kaluwasan wag gyud nimo atimana. Mo na problema natong Katoliko. Sakit na nga kamatuoran. Mingon siguro mo, brad, nagparinig ka. Mo ni ang doktrina, sakit paminahon. Pero murag doktor ba? Ang doktor, lugito na imong samad. Pero dili toyo sa doktor, nga tiwasan ka, ayuhon ka. Mo na mga kaigsuonan. So ang pagpanguros, biblikal na. Wala lang nato mabasa sa Biblia. Kaya wala man nato basahan. Unsa gingon ni Kristo may tungod sa cross? Bisan kinsang buot mo sunod kanako, kinahanglan mudawat siya sa iyang cross. Wag yun mingon si Kristo, mudawat sa troso cross yun. Buti pasabot ang pagpanguros timaan sa doktrina sa atong Ginoo. Ang Protestante kat dili Katoliko di na sila manguros. Nganong di man sila manguros? Di man sila Katoliko. Mo nang ilang atakihon nga kanang cross, binuang na sa mga pare, imbento na dili oy. Nanay basihan. Si San Pablo nag-ingon, wala na ko'y laing ipasigalbo, kundi ang cross ni Kristo. Nagtudlo ba lagi cross? Ingon walay cross.
sa ato pa naagyo di ay walang takatuod. Bisag magsulbi ko karon diri, klaro man kayo, out of 10 wa gyud nakibalo. May lagusan na kibalo, may explain nganong mga rosta. Unya karon kung mga gian mo laing reliyon, kay mas mayo pa man sila kay naggiton-an unsaon pag-atake ang atong pagtuo. O ingon ang inyong katolikong basahon, ang cross abog sa panuway. Ngano man kung manguros pong pare, kinsa may panuway ninyo? Patay na. Iniglabay po ninyo simbahan, manguros mo. Unya abog man ka na sa panuway, sumala sa inyong tudlo, naday panuway anang inyong simbahan? Tuwa na. Kanunay lang yun taon, takaigo. Mao na mga kaigsuonan, ato siyang tunan. Ang pagpanguros, kabahin sa itong pagtuo. Ingon San Pablo, Filipos 3:18, nagwali si San Pablo miingon, ako ko kamong gipahinumduman kay daghang mga tao nga kalaban sa cross ni Kristo. Naaday kalaban sa cross ni Kristo mga kaigsuonan. Mao nang ang uban makita na nimo yaga-yagaan ng pagpanguros Katoliko. Kay gisulti na ng daan kalaban sa cross ni Kristo. Mao na bantayan nato mga kaigsuonan. So isa ka na sa pamaagi ngano nga kitan Katoliko kinahanglan makakat-on sa atong pagtuo. Kay kung dili ta makakat-on sa atong pagtuo, pulihan man nato nagpatuo-tuo. Tanawa ra gud ang patutuo natong Katoliko. Makita nimo pag humangikan sa sementeryo, magdaog. Kay mula kang lakang. Ang pangutana, asa man na siya? Para unsa man na. Naitabo sa mua, nagdaog siya, dako kayo, kay daghan man kayo gisugnod. Ni lakang kay ang kalag kuno musud, muuban pa doong sa balay mo nang maghaling, aron ang kalag, mabilin, maapil sa asok. Ang pangutana, asa man na nga tulo simbahan? Wala lang unta ka mauli, napuyo na lang unta ka sementeryo. Aron dili mo uban ang kalag kung mao nang imong pagtuo. Unya ang naitabo pagyud ka ng paaso-aso lakang-lakang mga kaigsuonan kay gipalakang man astang mga bata. Sos Ginoo ko kay na tumban man ang kalayo. Kay ang lakang sa bata bastang mubua lang napaso hinuon sa lakang-lakang sa haling-haling diya sa sementeryo. Napaso hinuon ang bata. Wala man ang pagtulun-ana sa simbahang Katoliko. Asa man na nato nakuha? Sa pagano. Wala nagitudlo sa Katoliko nga maghaling ka niya, maglakang-lakang kag nay kalayo. Makadisgrasya na og tiil sa bata, disgrasya sa imong walay hinungdan nga pagtuo nga dili gikan sa Katoliko. Ang tudlo sa Katoliko, kung di ka gustong manimahong sementeryo, iniguli sa balay, kaligo, labhin ang imong sinina. Dili kay patuto kay muuban kuno nanimahong kalag sayop na mga kaigsuonan ha. Mao nay gitudlo sa simbahan nga dapat nato nga kanunay hinumduman. Nga kanang atong mga gitawag nga pagtuo o patuo-tuo nga wa gitudlo simbahan, dili na siya dapat i-practice. Ngano man kay kana siya pagano na nga pagtulunan. Nisulod sa Kristyanismong Katoliko. Unya ang sa giingon na ng practice nga pagano, halad-halad og biko, halad-halad og kining gitawag makaon sa panteon, o sa giingon ni San Pablo niana, ang ingon ni San Pablo niana, mao nay paghalad sa mga demonyo. 1 Corinto 10:20 kana. Ang ihalad na to sa atong namatay mga kaigsuonan, mao ang pag-ampo, wala nay lain. Wa magkinahanglan ang kalag niya ng material nga imong ibutang sa iyang panteon. Dili na mao. Ang gikinahanglan sa kalag kay espiritual naman sila, mao ang pag-ampo. Mo nagingon simbahan. Wala na kanang imong ibutang di bisag unsa pa nakagwapong bulak, wa gyud na hinungdan. Di na makatabang sa patay. Ang makatabang sa namatay ang imong pag-ampo. Mo nang mudagot kag kandila kay ang instruction sa simbahan ni ana before ka mudagkot ni ana ubanan sa nimo pag-ampo ihalad sa namatay. Mao nang tudlo simbahan. Dili kay una og halad ang malyurka o unahon og halad ang tuba kay sa buhi pa daw kusog minog tuba. Mali na. Mao nay pagtulunan na pagano mga kaigsuonan.
Ug mao po na paborito sa laing sikta, banatan ang Katoliko. Kay pangutan-on man dahil ka, asa man na sa inyong doktrina. Mao na mga kaigsuonan, sa atong pagtulo ng Katoliko, kinahanglan kamauta mo explicar, bisag gamay na lang. No? Bisag kini na lang gitawag og pag-ampo sa mga nangamatay. Asa man ni mabasa, 2 Makabyo 12:44. Paghandom sa mga namatay, pagduaw, naa sa Sirach 7:33. Unya mingon man ng dili Katoliko, wa man lagi na diri sa amo. Gano mangita magkagwa nga naa man sa among Biblia ang Katoliko. Kay 73 man ni kalibro ang among Biblia, inyo 66 raman. Unya naa man sa 73 nga Biblia kalibro ang pag-ampo o paghandom sa mga nangamatay. Unya ang King James Version nga Protestante wala man diha. So problema na ninyo. Mao nang kitang Katoliko, do na gyud tay paghalad, pagampo sa mga nangamatay. Okay? Mao na mga kaigsunan ang ato kanunay nga sabton sa tong pagtuo. Unya ang ato ang gitawag mga kaigsuonan, kung doon na gani gitawag o kining pagtawag nga mingon nga dunay doctrinal nga seminar, muapil ta, maminaw ta mga kaigsuonan, aron makantigo ta, masabta na to ang atong pagtuo. Mingon labaning uban nga dili Katoliko, kanang halad sa pamisa sa patay, pangwarta na sa pare. Mao nay kasagaran jud nga moingon pangwarta na sa pare kay walay angay misahan, walay angay daw kuno nga gitawag og gahalaran sa pagampo kay ang patay wala na. Mga kaigsuonan, sayop na kung magbase tag Biblia. Kay ang tao diha sa Biblia adunay kalag. Mao bitaw na nga maghalad tag pagampo kay ang tao inig kamatay, ang kalag ang tuyo nga atong halaran sa pagampo. Apan ang doktrina sa dili Katoliko, ang tao wala na siya kalag kay ang lawas mauna na ang iyang kalag. Yang saom na nimo ron, mao di nga wa sila paghandom sa kalag. Pero nga atong Ginoong Hesukristo giklaro niya, ayaw kahadlok niya itong makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Ang tao di ay aduna siya'y kalag mga kaigsuonan. Ug mao na hinungdan nga atong halaran og pag-ampo. Ato siyang hinumduman diha sa pag-ampo mga kaigsuonan. Mao na nga giawhag sa simbahan nga magpamisa, giawhag sa simbahan kang moadto ka sa namatay, muhalad kag pag-ampo, dili kay mo adto lang ka didto mag-istorya lang. Nya ibutang lang nimo imong kandila, ibutang lang nimo imbulak, wala na siya gitawag balyo. Ang balyo human nimo butang sa kandila, do na kay prayer nga pagahimuon. Handom og halad sa namatay. Kay kana siya ang gitudlo sa Katoliko nga pagtuo. Pero kung Protestante ka, adi na gyud ka mo ingon ana kay wa man mo tudlo nga maghalad og pagampo. Mga kaigsuonan. So ingon ana ang ato ang doktrina sa simbahan. Ang doktrina sa simbahan panahon sa kalagkalag o kining All Souls Day magampo para sa mga nangamatay. Paghandom sa mga nangamatay. Tungod kay ang simbahan, bisan gani, wa na'y naghandom, giampo sa simbahan ang mga namatay nga wa na'y maghandom. Apil ang mga Protestante. Kaya wa naman na nila handoma. Nganong naghandom ang taniyana? Tungod kay ang rason, nituo ta og pagkabanhaw. Ingon si Makabyo, sa 12 Makabyo 44, kung wala pa magtuo si Makabyo nga ang mga patay mabanaw usa unta ka binuang ug way kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Unsa kano? Ingon ni Makabyo, kung si Makabyo wa pa magtuog pagkabanhaw usa unta ka binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo sa mga nangamatay. Ngano di ang nag-ampo ta sa mga nangamatay kay nagtuo ta og pagkabanhaw. Mao na mga kaigsuonan, kay kabahin sila gihapon sa simbahan. Bisan ang mga kalag, kabahin sa simbahan. Mao na gitawag na to the church suffering.
Ang church sa piring mao na ang simbahan nga naa sa gitawag state of purgatory. Mao nang ato nang gihalaran pagampo kay kung nagtuo na tang nalangit na dili na magampo sa makabyo. Wala na halad nga pagampo pagabuhaton kung nagtuo ka nga nalangit na. Kaya nagnalangit na di naman kinahanglan na iampo. Ikaduha, kung nagtuo ka nga na impierno na ang kalag, nganong magampo pa man ka. Pero si Makabyo, nagingon siya usa ka balaan o makaluwas ang pagampo sa mga nangamatay aron sila kabadbaran sa ilang mga sala. Buot ipasabot, dunay pagtuo si Makabyo na ang kalag na ay wala sa langit, na ay wala pa sa gitawag impierno. Kaya nagampo pa man siya sa mga kalag na nangamatay. O ang rason niya na kitang Katoliko, nagampo ta, tungod kay nagtuo ta, na dunay gitawag kahimtang sa kalag nga naa sa purgatorio, nga katabangan pa sa pagampo. Mao na rason nato mga kaigsuonan, nganong magampo ta para kanila. Oh. Kaya kini nga tong pagtuo, resulta man ni. Kini nga nganong niduaw ta sa sementeryo sa mga nangamatay, mao man ning resulta sa tong pagtuo nga naa ang kalag. Kay wa pa ka mutuo nga ang namatay wala nay kalag, mingaw ning menteryo ba? Sa tinuod lang. Kung kitawa pa ta mutuo nga nay kalag nga angay natong pahinungdan sa pagampo, kining menteryo mingaw ni. Tanawa ra gon protestante di mo atog menteryo ngano man kay nagtuo sila nga way kalag ang tao. Only Catholic nga naghihimo niini kay nga tuong pagtuo gawa sa lawas doon na tay kalag nga angay ampuan kay naa na sa tong pagtuong Katoliko. Ang problema kung pangutan-on ta makatubag baka ta kung mangutan na sila nato. Mo nay dako kayong hagit mga kaigsuonan. Mo nay dako kayong pangutana sa atong pagkakatoliko. Mao na nga kinahanglan atong yung tunan, dili nato paabuton nga i-challenge ta sa protestante. Dili nato paabuton nga ang protestante pangutan-on pa ta, unya masuko ta o di ta katubag kay wa ta igtutubag. Mao na problema diha. Sagad sa Katoliko pangutan-on na gani sa dili Katoliko, Brad, ngano magampo man magpatay nga wala naman na. Masuko na ng Katoliko. Pagpalua pa na, ngano man day Brad, ana na dayon, pinasingka na dayon. Ngano man, kay wabay katubag. Pero kung nagtuon ka, tubag ko nimo, naam na sa Biblia Brad. Ngano magampo migpatay, naam na sa Biblia. Ngano maghandom migpatay, naam na sa Biblia. Pero wagay ka magtuong Katolikuha ka, inigpangutan na sa imo, mingon day ka, ngano man day Brad. Wala, pinasuko na dayon ng tubag. Kay hadlok naman ka, utruhan kag pangutan na nga di ka katubag. Mo nang musingka na lang dayon ning Katoliko. Magbuot ka Brad. Awana kanang mga kanang tinubagay nana, mao na padung na kasamok na kay sunod na, wa na gubot na. Ngano man, kay wa manggoy kay ika-explicar sa nangutana. Unya giklaro man na sa Biblia. Pangandam kamo sa pagtubag niadtong mangutana kaninyo sa inyong pagtuo apan buhata kini sa pagpaubos. 1 Pedro 3:15 kana. Unyag pangutan-on ka sa dili Katoliko. Igsoon, asa man na mabasa nga ang patay ampuan. Asa man mabasa nga ang patay atong handumon sa Biblia. Mingon dayon ng Katoliko, unya magbuot ka. Oh, mao na nang tinubaga nga wa di klaro. Kay kana siya padung na sa samok ba kay dili man gud kahatag og tubag. Mao nang atong tubagon siya nga naa sa Biblia ng tanan. Gani ang kalag nagingon lang wa na naaman, walang nila basaha. Basaha ang pinadayag 6:9. Unsa bay gingon din na sa pinadayag? Ingon din ha, nakita ko ang mga kalag sa mga tawo nga gipamatay nga nagampo sa halaran sa Ginoo. Una man laging kalag gipamatay. Kisa may gipamatay ang mga tao. Ang ilang kalag nakita ni San Juan nga naa sa halaran sa Ginoo. Buhi. Mao na nga kitang Katoliko, naghandom sila nga ikauban na to sila inigbalik sa Ginoo kay buhi man di ay ang mga kalag. Mao na mga kaigsuonan ang atong pagtulunan ug dapat nato kana siya nga masayran sa gutlo sa atong kinabuhi. Okay? Mao na mga
minahal kong mga kaigsuunang Katoliko nga niya diri karon wala pa mo mag-interest kay wa pa may nisaka sa inyo. Sa kaho na gani mo born again, sa kaho na gani mo dili Katoliko, mingon mo naman ti Katolikong nagwali sa una, asan naman to sila karon? O diya pamangita. Diya pamangita. Mangandam tadaan. Aron may bawaan na to, ang atong pagtuo na naagay nga gibase sa Biblia. Nganong naaman ta karon sa sementeryo? Pangutan-on ka, simple kay pangutan. Pananglitan karon mangutan ng dili Katoliko. Anong naaman mo sa sementeryo? Mingon ka magbuot ka. Awa na. Kanang pagtubaga, delikado na. Pero kung kamao ka mutubag ka, di ami sa sementeryo, kaya naami pagtuo, nga ang kalag na Kamo man may pagtuo, kamo mga dili Katoliko, nga naay kalag, mo nang wa mo ka. Monig, diba? Alwat na pangutan na, naamang ka, asa man na. Wala, kingo ni Kristo. Kung sa kingo ni Kristo, ayaw kahadlok niya itong makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. So ang kalag, dili mamatay. Ang lawas, mag-expire, masakit. O kung sa may tabo sa lawas, pero ang kalag, dili siya mag-expire, dili siya mawala. O baon ni hinungdan, nga nagduaw ta sementeryo, napahalag ng pag-anto, diya sa atong simbahan. Kaya na'y basihan na ini sa Biblia. Dili din ito tumutungo lang sa Iglesia Katolika. Doon na din ibasihan. O kung kisa itong gustong mangutana, kung hindi po mong mangutana din. Katong tubagon. Kung ano yung panahon nga gusto na akong doon lagi mangutana, kanang kamaupon. Lalo ma-challenge ang Katoliko. Kaya nasayod ko inuhuman ni ini, mulihok na sa protestante, musumog na sa aktual, face-to-face, social media, na kanang gihimo sa Katoliko, wa na sa Biblia. Karon naniit pa lang nga, mga kaigsunan, no? Ato nang bantayan pa kayo. Now, kining usahay ba na inibitaw kitang Katoliko, tungod na kay wa na kaayo kita magtagat. No? Labi na o influence na kayo ta sa mga pagtuo sa dili Katoliko. Mingon na dayon ta na dili na lang ta mag-ampo, brad, sa mga nangamatay kay wa madaylan sa Biblia. Kanang prinsipyo nga mingon ana, hapit na nga mga protestante. Kanang klase sa inana nga prinsipyo. Kinahanglan, mga kaigsunan, atong tunan atong pagtuo. Okay? Kay bisan pa gani si San Pedro mingon man sa iyang sulat, 1 Pedro 4:6. Bisan ang ebanghelyo pulong sa Ginoo, iwali ngadto sa mga nangamatay. It's either namatay physical or namatay spiritual. Mao na ingon ni San Pedro, bisan pa sa mga nangamatay, iwali ang pulong sa Ginoo. 1 Pedro 4:6. Unya unsa man ni klase kamatayon? Duha man na. Namatay physical, namatay spiritual. Ang namatay physical, mao na nga sementeryo. Ang namatay spiritual, mao nang buhi, pero patay na sa spiritual diha sa iyang relasyon sa Ginoo. Mao nagingon sa 1 Timoteo 5:6, ang tao na nagpatuyang sa sala, buhi pa, pero patay na. O nagitawag patay spiritual. Kung bakit tumawag ni San Pedro, namingon siya, bisan pa ang pulong sa Ginoo, iwali sa mga nangamatay. Kaya ang iyang tumong niya na, mao ang duha kapag pasabot. Patay niya sa lawas, apan buhi sa espiritu. Buhi sa lawas, patay sa espiritu. Mao na siya mingon, bisan ang pulong sa Ginoo, iwali ngadto sa mga nangamatay. 1 Pedro, mga kaigsuonan, take note 4:6, mga igsuon. Okay, mao na. Unya, nganong mituo man tag purgatorio? Why Catholic believe the doctrines of purgatory? Mingon man ang mga dili Katoliko, ang pulong purgatorio, brad, wa man na masuwat sa Biblia. Ang tubag na to, mga kaigsuonan, sa imong Biblia, wa masuwat. Pero sa Biblia ang Katoliko, labi na sa Latin, nasuwat ka ng purgatorio. Mao na diha,
Kay ang pulong purgatorio, dili man siya binisaya. Unya pangitaon nimo sa Biblia ang Bisaya, di ka kakita. Pangitaon nimo sa sinultihan nga English, labaw nang di ka kakita, kaya dili man na in English. Pangitaon nimo sa Biblia ang Tagalog, ang pulong purgatorio, di ko makakita, kaya di man na Tagalog sa pinulong. Palihara gunda nga mangita kag ininsik nga sinultihan sa Bisaya nga pagkasulti mo di ko kakita. Ang pulong purgatorio, imo nang makitaan kung mangita kag Biblia ka Latin. Kaya ang pulong purgatorio, gikan man na sa sinultihang Latin, lambot ipasabot sa Latin. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.